dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahin ng dugo. May mga lorong di makalipad na sa hawlang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao. Ginatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago. Ngayon ang puso'y may takot sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga ibon singlaya ng tao. Dati-rati ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan yun ang luha, ang apoy sa kanyang puso. Dinggin nyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadamhin kabilang sa inyo. Duol mga kaigsunan nung paminaw kamo. Doon ako'y dala ng mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya nga nagakahitabo sa banwang bisan nato. Hello, Ma'am Vicky. Okay na po. Hello. Hello, Ma'am Vicky. Okay na po. Hello, magandang morning sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at ating mga kababayan abroad. Ito na naman ang inyong lingkod, Vico Sojo, para sa programang Agham at Agrikultura at iba pa. Alam mo, ngayong araw ng Miyerkules, talaga namang Marso 20, marami tayong mga kaibigan na talaga namang kakaiba ang sineselebrate ngayon. Tulad na lang ng nag-celebrate ngayon ang congressman ng 1st District na si Congressman Joel Joe Duabit ng Rizal, na kaya naman talaga ng mga busy ang mga Rizaleño sa sinasagawa nilang selebrasyon. At kayon din naman, maraming balita ngayon nagkalat, narinig natin sa nakikita natin sa TV na nagkakagulo-gulo ang mga mayor, so sino mga naman ang uupo. Tapos hanggang ngayon ang ating bandote pinag-uusapan pa rin. Tapos isa nga daw sa mga kaanak niyang patuan ay talaga ng mga nasabak sa enkwentro at ito ay nasawi. Ano kaya ang buong istorya niya, malaman natin mamaya. Okay, kaya naman itong si Mayor Rico, itong balita to. Mayor Rico may nilabag na sa COA,
gumastos umano ang Caloocan City Mayor Enrico Recom Echeverry na mahigit 1 billion rather sa siyudad ng walang kaukulang ordinansa mula sa Sangguniang Panlunsod. No? Kaya naman ayon sa annual report ng Commission of Audit, 64 pahinang report ni Divina Alagon, kuha ng Director Deport ng 4NCR, Joel Estolata ng Supervising Auditor, nakapaskil ngayon sa website ng www.coa.gov.ph ang ahensya. Ayon sa audit, mahigpit ang naging paglabag ng pamunuan ng Echeverry Local Government no? ng Code Section 287 R87160. 81.911 million ang nalustay ng walang kaukulang resolusyon na inaprobahan naman ng City Council. Ay naku po, kaya naman ito kahapon kung nyo makikita sa inyong mga monitor sa TV, talaga naman na may nakaupo pang mayor at meron din mga acting mayor na talagang gustong umupo. Kaya pareho silang tatalo-talo kung ano ba talaga may kinalaman dito. Nalustay din ng 980 milyong pondo mula sa 1,420 billion na inutang ni Echeverry sa Land Bank of the Philippines o LBP. Walang pahintulot sa Sangguniang Panlunsod, kaya naman nakakatakot ito. Pag-uusapan ng pera, talaga namang kakaiba. Ayon sa report ng COA, ang nasabing paglabag ni Echeverry ay gaya ng pinagbatayan ng suspensyon ng Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Nabisto ng COA report ang 81.911 million na inilagong o lump ng 2011 na annual appropriation ng walang kaukulang detalyadong proyekto ng pinagkagastusan. Ito ay ayon sa City Council. Ang 980 million naman ay nakapaloob sa 2011 supplemental budget number 1 nang wala rin sa resolution. Alam mo kasi ang lahat ng bagay, pag walang resolution at walang pinagkagastusan at hangin ang amount kung saan ba ito ginastos, talaga naman ito i-audit ng COA. Kaya naman ang ating local government no, ay talaga namang kung mayroong budget request, ito naman may kaukulang kung saan ito gagamitin. Pero kung wala po ito pinagkagastusan, dyan po papasok ang COA, dyan din papasok ang DILG para mag-imbestiga. Ano ba ang nangyayari dito? Bakit nagkakaroon ng gastusin? Gayong wala namang ginastos. Parang kakaiba yan Kaya naman ang COA, ang funding mismo, ang Korte Suprema ay nagdeklara ng illegal na gastos sa pondo. Isang malino na paglabag sa RA 7160 ang walang detalyado at kaukulang resolusyon ang gastusin ng pondo. Nakasaad pa sa COA ang report na kahulang din ng 271.738,354.34 ang cash money ng bank book. Nako, ito ay ayon sa lokal na pamahalaan ng Caloocan City. Alam mo sa totoo lang nakakalungkot. Diyan sa Caloocan ito ay base lamang sa COA. Ang pera ang ginagastos ng ating mga kababayan, ang pera na kanilang nakapaloob. Kung ano po ang dapat ay para sa tao, ito ay para sa tao. Kung ano ang dapat na para gastusin, ito dapat ay ginagastos ng maayos. Kasi po, imagine, marami kayong mga kababayan na naghihirap. Marami kayong mga kababayan na kumakatok sa inyong pintuan. Every morning yan, kasi may tinatawag tayo na People Day, Every People Day yan, every week yan. Maraming humihingi sa inyo ng tulong. Sana kung itong perang ito, based on the report, kung itong perang ito ay doon nila ginastos sa pagtulong sa kanilang mga kababayan, I think siguro is napakadaling solusyonan, napakadaling magpaliwanag dahil napunta ito sa taong bayan. Pero kung ito ay hangin na at tunaw, a lot of money na talaga nagastos dyan na wala namang kaukulang dokumento at wala namang itong alam kung saan pupunta ang perang ginastos nila, I think kakaiba yan. Kaya naman marami naghihirap at marami namang yumayaman. Base sa mga report na binibigay ng ating nakasaad sa report na tabloid pa mismo, Kaya naman sa ating mga local government, lalo na ngayong eleksyon, piliin natin ang taong ating iboboto. Huwag po tayong magpagwa sa isang boto na walang kinalaman dahil po pag kayo nagkamali sa inyong boboto, ganyan ang mangyayari sa inyo. Hindi ko sinasabi na si Mayor Rico ay talagang lumabag. Ito pa po ay aalamin pa rin ito ng tamang proseso. Aalamin din nila kung ito ba naman ay saklaw na talagang lumabag siya sa usapin niya RA 7160 ang paggastos ng walang kaukulang detalyado. Kaya naman sana po gamitin niyo ang pera ang tama sa tamang pamamaraan. Dahil po, kung titingnan nyo, lumabas kayo, gabi pa lang po.
Dito mga nakaupo dito sa Caloocan, lumabas kayo, gabi pa lang lumabas kayo. Alamin ninyo kung ano ang pangangailangan ng inyong mga constituent. Ito po on my own pananaw ko lang to. Pananaw ko lang to bilang tao at bilang mamahayag. Kasi na may free will naman tayong ihayag kung anong nararamdaman natin. Ano? Kung ganito naman ang makikita nating report talaga na kahit sino ay talagang madidismaya. Kasi nga naman sa takbo ng buhay ngayon, hindi po yumayaman ng iba, lalo naghihirap. Lalo maghihirap ang mga taong ang ating mga kababayan kung ang ang ating mga local government ay gumagawa ng katiwalian. Sana po kayo ang ehemplo, kayo ang modelo ng inyong mga constituent. Sana ipakita nyo kung ano ang tama at kung ano ang nararapat. Hay nako, ang high blood din kayo ngayong araw. Ano? Alam mo, batiin ko rin ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Magandang morning po sa UK, sa United Kingdom, sa Dubai, sa Saudi Arabia, sa Australia, sa Canada, sa lahat pong dako ng mundo, saan man sulok ng mundo, magandang morning po. Piling nyo nasa Pilipinas din kayo, subaybayan nyo lang po ang programa ng Agham at Agrikultura at lahat po ng mga programa sa Kakampi Online. Inyo po itong subaybayan. At ang aming programa po ay matatagpuan sa www.newstream.tv/channel/Kakampi Online. Ayan po. At saka po maraming balita kami may bibigay sa inyo. Kakaiba. Ito na din anima skin whitening cream, pinagbabawal. Yan po, ito, attention sa mga kababaihan na wag masyadong gagamit ng anumang pampaputi. Kasi minsan sa gusto natin gumanda, minsan napapalpak. 6 pang skin whitening cream ang nagtataglay umano na nakalalasang mercury na pinag-utos ng Food and Drug Administration o FDA. At pinagbawal ang merkado dahil sa panganib na dulot nito sa kalusugan. Batay sa advisory ng 2012 up to 2018, ang Department of Health o DOH o FDA noong Marso 14 ay naglagda pa ito na listahan ay pinagbabawal ng mercury containing skin whitening product mula sa 71 noong November 2012. 77 na ito ngayon. Kabilang ang mga nadagdag ay ang Fruit and Lovely Tweet Taking Whitening, Speckle Remover Package number 2, Yundang Green Olive and Papaya Natural Essence 6 days, Specific Eliminating Freckle Whitening Sunblock Cream number 3, Spring Return Ginseng and Pearl Natural Pure Plants Whitening number 4 Cream, no? Natural Orange Whitening Anti-Aging Package 5, TBC Remover number 6, Yoko Whitening Cream. Naku po, ang Yoko pala is ang dami ko nakikita nito dito sa Rizal. Ano po, nagkalat ang Yoko Cream. Itong Yoko Cream na to, kung di ako nagkakamali, ang package ito is kulay blue and kulay pink. Ito rin po pala ang Yoko. Mas kilala dito ang Yoko ng whitening cream with SFP na +15. Napatid ng lahat na nabanggit ng produkto ay maliban sa Yoko ay hindi sumasa ilalim. Hindi naman pala. Hindi sumasa ilalim sa notification procedure ng FDA. Ayon sa FDA Director Kenneth Hartigan, delikado sa kalusugan ang mga naturang skin whitening cream dahil sa taglay ng mercury ng mga ito. Ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng normal resistance ng balat laban sa bacterial, fungal infection, pagkasali ng mercury at ng mga fetus sa mga buntis gamit nito. Maaaring magresulta ng new development deficit sa sanggol. Naku po, kung kayo ay mas mabuti po wag na kayong gumamit ng kahit ano sa lahat ng mga nabanggit na ito kasi po lalo sa buntis ito po pala ay hindi magandang pananaw, lalo na ating mga buntis, may depekto pala ito lalo sa buntis. Ay wag na po kayong gumamit, mas mabuti lang po gumamit kayo ng cleansing na lang. Sa mga babae naman po ito, natural ang beauty is the best beautiful. Maging maganda tayo sa pagiging natural. Huwag na tayong lagay ng kahit anong pampaganda. Sabi nga nila, enhance the beauty. May enhance po natin ating kagandahan sa pamamagitan ng paggamit ng tamang paglilinis ng ating pamamaraan. Sa gabi, kung alam niyo mga very puyat kayo, merong pipino na ilalagay niyo lang sa inyong mga mata. At yung mga mata, instead na nagkakaroon ng mga, alam mo na, yung mga para nanganganak dyan. Makikita niyo po dito sa inyong mga mata. Meron kayo nakalagay dito. Lagyan niyo lang po yan ng pipino. Talaga pong mawawala at babalik sa normal ang inyong kagandahan. At saka naman po, kung gusto niyo na wag kasi anti-aging daw po gumamit na lang kayo ng cleanser na cotton, lagyan niyo lang ng bulang.
para hindi naman na kasi minsan ang alikabok po nakaka-stress din yan. Ang mga dumi sa ating mga mukha nakikita natin, minsan nagpapadagdag ng ating edad dyan, kayo na mismo ang magpapaganda. Pero po, wag na kayong gumamit ng mga pinagbabawal, ng mga nakikita nyo, sabi nila ay pampaputi, whitening skin. Magtataka kayo bakit minsan pumuputi ka agad eh. Kasi just because meron mga components na matitindi na ilalagay doon na inahalo sa cream. Di ba mas lalo nakakatakot yan? Sa TV na lang makikita mo, nagpa-nosebleed, nagpaputi, pero what happened to their face? Lalong pumangit, hindi po, lalong nangitim. Instead na gumanda sila, lalong nadagdagan, at instead nagka-problema sila, lalong nagka-problema. Kaya po, ito ay paalala lang ng Department of Health na talaga ng mga sa tamang pamamaraan po ang pagganda ay maging natural lang po. Yung iba naman talagang gumanda po at talagang napapaganda. Kung alam niyo po na depektibo na sa inyo at hindi naman hiyang sa inyo, wag na po kayong gumamit dahil kayo din po ay mahihirapan. Dahil hindi po basta-basta nagpapaganda. Kung kayo maganda, talagang maganda eh. Kung talaga naman sabi nga nila, ang kagandahan ay nakikita sa panlabas at pangloob. Ang tunay na kagandahan po ay nakikita dito sa inyong puso, sa kalooban po kung ano ang inyong kasi kung kahit hindi ka ganda ng isang tao, pero kung maganda ang sinasabi niya, alam mo sa paningin ng iba, piling niya maganda na eh. Ako nga, hindi ako kaganda, pero pag maganda mga sinasabi ko sa akin mga kaibigan, feeling ko maganda na ako eh. Ganon din po kayo. Lalo na yung hindi kagandahan tulad ko. Kasi kung ano ang sasabihin niyo sa inyong tao at alam mo kasi kung anong inner side mo, lumalabas po yan, aspeto yan ng buhay eh. Pero po kung maganda ka sa paningin mo at ang pangit naman ugali mo, it's useless po. Kaya kailangan maging maganda kaya sa loob muna bago ang palabas. Kasi kung ang panloob niyo po, ang puso niyo ay malinis, ito po ay mag-overwhelm, ito po ay lalabas mismo sa inyong aura na tinatawag. Meron po tayo tinatawag na aura. Isa may aura na kakaiba. Sabi nga nila kung ano yung bukang bibig, siya ang lalabas sa iyong pagkatao. Ganun din po yun. Kaya naman na nakakatakot, ang sinasabi nila. Tulad niya lang, hi Chris, magandang morning. Batiin ko rin ang aking mga kaibigan dyan na sa kakampi online. Magandang morning at talaga naman nakakasilay ako sa kanila kahit malayo ako, kahit nandito ako sa Ibayo, sa sulok ng Rizala, nakikita ko sila. Ayan, kahit nakakatawa. Ito magandang balita rin po ito, 732 bus nag-apply ng special permit this coming Holy Week. Maaari na magsumitin ng Land Transportation or Franchising Regulatory Board ang aplikasyon para sa special permit sa operation bus na nagnanais makabagbiyahe sa lalawigan ngayong Kwaresma. Ayon sa LTFRB Chairman Attorney Jaime Jacob, umabot na sa 732 buses ng karamihan ay bumabiyahe sa Metro Manila ang kumukuha ng application sa special permit upang makabiyahe sa mga lalawigan sa panahon ng Semana Santa. Ito po, nakagawian ng LTFRB ng pag-aproba sa special permit upang makabiyahe ang mga pampasaherong inilalatag sa labas ng kanilang ay pinaglay na ruta upang makapagbigay serbisyo sa mga pasahero. Ayan, nakaupo ng aking kaibigan dyan. Naka-onboard na rin ang aking friend dyan na si Chris. Sa pasaherong inaasahan na magdadagsa ngayong Semana Santa. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng LTFRB sa mga bus terminal at mga ruta upang matiyak na tanging ang mga makakuha lamang ng special permit upang maiwasan ang pangmayagpag ng mga kolorong na bus. Ang mga operator na lalabag sa naturang patakaran ay pamamultahin ng 2,000 sa unang paglabag at pangatlong paglabag 3,000, pangalawa 5,000, pangatlo kasabay sa pagbawi ng Certificate of Public of Convenience Necessity of LTFRB. Hinikaya din ng ahensya na i-report ang mga public utility vehicle na presyo nilang sobra-sobra tinakda sa pamasahe, hindi magbibigay ng discount, nakatagda sa estudyante, tumatanggi magsakay sa pasahero. Ayan po, ayon sa LTFRB po. Pag kayo, tandaan niyo po pag kayo, this coming Quaresma po at kayo pupunta sa inyong mga probinsya, tandaan niyo lang po ang plate number at ang body number ng inyong sinasakyan. Kasi po, ayon sa LTFRB, ito po ay kanilang meron itong patakaran. Pag mumultahin sila, pag mali po ang ginawa nila sa mga commuters nila, sa kanilang mga kababayan dyan, ang maaaring ipagbigay alam ang paglabag sa LTFRB, ito po may hotline na ibinigay. May numero po. Tumawag lang po kayo kung may tiwaling mga driver dyan na talagang abusado at talagang namimili ng pasahero ngayong papalapit na Semana Santa at mabilis magpaandar.
tumawag lang po sa numero 426-2515. Yan po, ang numero ng landline nila, 426-2515. O kaya rin po, meron din nakasaad ditong numero, cellphone, 0921-448-7777. Yan po, 0921-448-7777. Tumawag lang po kayo. Pero po ako po naka-experience, nung kami ng aking partner Mel, nagpunta sa isang forum, dyan sinagawa dyan sa Sofitel Hotel, Ito po ay may kinalaman sa DOST. Nung pauwi na po kami, ako po ay sumakay sa isang bus. Banggitin ko na ang G-Liner. G-Liner po yan. Alam mo, sa totoo lang, purihin ko lang ang G-Liner, po. Kasi nung sumakay kami dyan, ang aking partner Melmira, to make safe, para maging safe naman ang aming paglalakbay, pauwi, papunta ng Rizal, from Manila to Rizal, Sinakay namin ay G-Liner. Nakakatuwa po. Dahil feeling mo na mayroon na sa sarili mo ikaw sa nasasakyan. Hindi ka matatakot, hindi ka nervous just because napakatama lang ang pagpapatakbo nila. Napakaganda, hindi ka kasi po, kung magtataka kayo sa pagpupunta kayo ng mga provinces, bakit nagkakabanggaan? Just because mabilis magpatakbo. Mabilis ang kanilang pagmamaneho. Mabilis silang patakbo, mabilis magpaandar. Pero po ang G-Liner, kami papauwi. Sabi nga namin na aking partner Mel, asarap pa lang sumakay dito. Aircon maayos pa ang pagdadrive. Feeling mo, nakahiga ka lang sa isang sasakyan para mga tourist bus. Dahil ramdam mo na napakasarap ng daloy ng kanilang pagpapaandar. Sana ganun po. Ganun din po sana ang maging ang iba natin mga drivers. Yung bang maramdaman nila, mapilatom sila na feeling nila safe sila lagi. Kasi po, nakakatakot din kasi sumakay ng ibang buses, na hindi mo alam kung paano, hindi mo alam yung background nila kung paano magpatakbo. Kasi po, base sa aking nakuhang informasyon, base sa aking, alam mo naman, ako mahilig magtanong, kung kamusta ba itong kabila, kamusta ba itong D-Liner. Based on the report po, minimal lang po at bibihira po ang nagkakaroon ng aksidente. Hindi po sa pagkatataas sa G-Liner. Bibihira lang po ang merong naka-encuentro sila na makasagasa at makapangga o whatever na hindi magandang balita. Kaya naman po, kapag kayo ay galing ng Quiapo, kapag kayo ay galing ng kahit sa Mandupalop sa Manila at pauwi kayo ng probinsya dito sa Rizal, sa bayan natin sa Rizal, mangyari lamang po, G-Liner lang hanapin mo dahil napakasarap. At saka po, ito lang. Ang ating mga estudyante ngayon dyan sa PUP ay nagkaroon ng isang malawakang rally. Rally po ba itong nangyari nito kahapon, sa kanilang eskwelahan? Na kailangan pa bang magsunog para iparamdam nila sa pamunuan ng eskwelahan dahil sa pagtaas nga daw ng patrikula, kailangan nilang talagang mag-alsa makabayan by means of gumamit sila ng pamamaraan na talagang hindi karapat-dapat at hindi ginagawa ng estudyante. Alam ko ang PUP, sorry po, mahal ko ang mga taga-PUP dahil mga kaibigan ko nag-aaral dyan. Alam mo po, ang pamunuan ng PUP, talaga po kahit saan, sa lahat naman kasi nagtataas ng matrikula. Pero po, sana maramdaman din ng mga nakaupo dyan sa PUP. Siyempre, mga estudyante po natin, parang parang private yan parang government private yan PUP na yan na talaga namang ang ating mga estudyante dyan ay talagang nag-aaral sila. Dahil nga po, ito ay pumapangalawa na talaga namang tumutulong sa ating mga kababayan mahihirap. Pero po, pag ang mga estudyante, ang mga estudyante po, at hindi kayo pinakinggan sa inyong mga isinasagawang pagdinig, huwag naman po kayong hahantong sa isang usapin na gagawa kayo na isang hindi magandang gawain. Unlike what happened, pinakita sa monitor kahapon ng dapat ba sa isang estudyante ang magsunog ng kahit anumang instrumento na manggagaling sa loob mismo ng paaralan. Ayan po, isang paglabag na. Kasi ang alam ko, ang mga teacher ay hindi nagtuturo ng kahit anuman po na makakagawa kayo na hindi magaganda. Kasi po, instead na mapakinggan ang inyong hinaing, papasok kayo sa isang usaping legal. Pag pumasok kayo sa isang illegal o legal, ang mga magulang niyo po maapektuhan. Apektado na nga kayo sa pagtaas ng matrikula. Apektado na nga kayo, po? Sabi niyo, apektado kayo na hindi nababawasan ng inyong pambayad sa matrikula. Lalo na nagdagan pa. Dahil sa sinagawa ninyong karahasan,
yung pagsunog, sunugin yung mga upuan, sunugin yung lahat na nandoon, ang mga gamit ng paaralan, isunugin nyo, mali po yun. Wala po tayong karapatang sumunog na hindi natin pag-aari at kahit pag-aari natin po, bawal po yan na magsunog kayo ng gamit. Kasi paano kayo pakikinggan kung ganyan kayo ka-agresibo? Alam mo, sabi nga nila PUP ay napakaisa sa mga matatalino. Opo, ako'y salido sa katalinuhan. Saludo ako sa katalinuhan ng ating mga estudyante dyan. At sana naman po panawagan bilang isang magulang at bilang isang mamamahayag, no, na kung gusto niyo pakinggan kayo ng inyong dinggin kayo, ng inyong kumakato kayo sa pintuan, ng inyong gusto niyo magkaayos kayo, ng inyong kinocomplain, gawin niyo po sa tama para pakinggan po kayo ng ating mga kababayan. Gawin niyo po sa tama ito para masikaso kayo ng maayos. Hindi po nagagawa kayo ng karahasan. Ang estudyante po, ang kabataan, ang pag-asa, ito nga po yung sabi ni Dr. Jose Rizal, na ang kabataan, ang pag-asa ng kinabukasan. Paano kayo magiging pag-asa kung ganyan ang inyong ginagawa, di ba? Sana naman, ang ngayong this coming vacation, magmuni-muni kayo. Ngayong Kurenwa, Semana Santa, magmuni-muni kayo. Alam mo, mahal na mahal namin kayo mga estudyante, mahal na mahal namin kayo, at alam ko naman na pakinggan kayo ng namumuno dyan sa PUP. At panawagan naman po sa PUP, kung ano naman po ang hinaing ng ating mga kababayan dyan, mga estudyante. Dinggin naman po natin, kasi po, kaya sila pumasok dyan, alam naman natin na sila ay kulang sa pinansyal. Kung kulang sa pinansyal, according naman sa grade nila, I think mayroong average yan na ma-maintaining nila ang kanilang school grades nila, ganoon naman natin ang ginagawa ng ating mga estudyante. Magang vice versa po tayo. Sila gumagawa sa kanilang antas, mapataas sa kanilang antas ng kanilang mga grades. Ganon din po ang ginagawa nila. Sana po pakinggan natin sila ng maayos. Kasi po, napakasarap po magtulungan ang bawat estudyante at ang bawat namumuno sa isang paaralan kung ito ay nagkakasundo. Okay, let's break for this. Isa muna pang break natin. Nagbibigay sa atin ating kaibigan si Chris ng Kakampi Online. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit nang may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Mahirap man ang iisa, dahil sa akin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit nang may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit.
ganda ano? Alam mo, ngayon na naman, no? Nakakatuwa dahil meron akong nakita mga estudyante ngayon. Habang pinag-uusapan ko yung nangyari dyan sa PUP, mayroong kabataan dito na dumaan sa akin sa likod. Sabi ko, kung pwede silang ma-interview. Natatawa ako dahil parang nahihiya sila, shy type sila. Kasi ngayon po, ngayong bakasyon na, mga estudyante ngayon, gumagawa sila ng, yung mga school ba, yung mga clearance sila, sign ng clearance sila, nagpapasign sila ng mga clearance. Nagpapasign sila ng clearance. Gumagawa sila ng isang magandang, natatawa ako kay, gumagawa sila ng dokumentaro para sa clearance nila. Kasi pag hindi kumpleto ang clearance sa mga estudyante, ay hindi sila makaka-enroll. Kaya naman ngayon, sila habang tinatanong ko kanina kung gustong magpa-interview ko, ang mga balak nila, nahihiya sila. Ang ganda sana makatagpo ko na isang estudyante, may-interview ko dito sa loob mismo para malaman nila ano ba ang pili ng estudyante ngayong bakasyon. Ano ba ang gagawin nila ngayong summer vacation? Ano ba ang pinaplano nila? Kasi marami tayong mga kabataan dyan, no? Yung iba natin mga kabataan dyan, instead na nagpupunta sa ibang mga hindi magandang gawa, mga vices, mga bisyo, ituon na lang nila ang kanilang bakasyon, ano? This coming, mga summer vacation, pumunta sila sa swimming. Kasi uso ngayon yung swimming session Talaga ngayong summer, nung kanilang time, talaga namang ginagawa nila para may kabuluhan. O kaya naman, nagkaroon sila ng mga teaching, nag-aano sila sa ating mga estudyante, mga kabataan natin, mga mahihirap dyan, na nagtuturo sila ng mga catechist. Maganda rin po yan. Maging alternative nila yung magturo sa mga kabataan para going pasukan ay matututo ang kanilang mga kabataan. Sana maraming ganun, no? Yung community health, yung community teaching, natuturo sila sa mga kabataan para makapagbigay ng kaukulang impormasyon, lalo na ngayon yung mga grade school na papasok, mga kabataan. Maganda yan. Kasi yung kabataan namin, actually hindi ako, yung sis kong si Tess Kirol, tuwing summer vacation, nagtuturo siya sa mga estudyante ng yung mga academics ba, ng mga pang grade school, para matuto sila, para pagpasok nila sa school, may kaalaman na sila. Alam mo, sana ganoon din ang gawin ng ating mga kabataan ngayon. Ngayong bakasyon, magturo sila kasi napakasarap po. Pag halimbawa yung mga tinuturuan ay natututo. At saka masarap din ang maging ano nila is makapagturo. At saka batiin na rin natin mula po kahapon hanggang isang araw, marami tayong mga kabataan, estudyante, ang nagsisipagtapos sa kanilang pag-aaral. Chris, bigyan nga natin sila ng isang magandang awitin na may kinalaman sa graduation. At saludo rin po ako sa mga magulang na talaga namang nagbigay ng kanilang, yung time nila, yung pagbibigay nila ng time sa kanilang mga anak. Ito po ang sukli ng yung mga kabataan, ng yung mga anak ang makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Kaya naman isang handog na awitin na bibigay sa atin ng ating kaibigan dyan sa Kakapion 9 na si Mr. Chris na may kinalaman sa pagtatapos ng mga estudyante. Para maramdaman niyo po at kami naman inatutuwa sa bawat po paghagis ng kanilang mga pero sa pag-aaral. Kaya po, isang awitin po yan, pakinggan niyo po para sa inyo po yan. Sa lahat na pagtapos ng 2013, mabuhay po kayo. Yan ang rhyme. Pag ikaw ay papasok pa lang, yan tinutugtog. Lalo na po, dyan sa Payatas, isang estudyante na ang trabaho na ng kanyang magulang ay nagtitinda lamang ng lugaw. Po, araw-araw po, ang kabuhayan nila is magtinda ng lugaw. Pero po, sa tutorial sa batang yan, kaya ako'y natutuwa sa kung sino man yung batang yan na pinakita kahapon. Congratulations at sa magulang din po. Mabuhay po kayo.